Good day, class. Welcome to our lesson number 8, the grading system and the grading system of DepEd. Now let's have the following objectives. First, you have to distinguish between norm reference and criterion reference grading. You have to distinguish again the cumulative and average grading system. And you have to compute the grades of students in various grade levels observing DepEd guidelines. So now, let's have the difference of the norm reference and criterion reference. Pero class, sa ating university, sa mga universities and colleges, sa tertiary education, ang ginagamit talaga is the criterion reference. So now, let's have the norm reference. Ano ba ang pagkakaiba ni norm reference kay criterion reference? Pag sinabi natin norm reference, ito ay standard na grade sa isang grupo. Ibig sabihin, the score of one person depends on what the whole group will be able to get. For example, sa real scenario, halimbawa, meron tayong si student halimbawa ay nakakuha ng score na 85 over 100. At sa isang klase na yon, siya yung may pinakamataas na score na kuha sa isang examination. So, ibig sabihin, nakadepende sa kanya ang magiging grade din ng kanyang mga kasamang estudyante. Siya ang magiging standard ng grupo. And commonly, ito yung mga nangyayari. For example, nung elementary tayo, di ba? Meron tayong mga valedictorian, salutatorian, ayan, mga third honorable mention, first honorable mention. So yun class ay nakadepende parang sa norm reference. Kung sino ang top ng klase, whatever grade she has or he has, siya ang magiging valedictorian. Di ba? Kaya nga ito isa sa mga pinag-uusapan ng iba na medyo unfair para kay norm reference. Dahil, halimbawa, sa province, ang kalimitan na kakuhang mataas na grade ng valedictorian is 90. Pero siya ay kino-consider natin as valedictorian kasi siya ngayon naging top ng klase. Pero halimbawa sa isang city na nagkaroon din ng graduation day, for example, ang pinakang valedictorian nila doon is nakakuha na halimbawa ng 95 na grade. Pinakang final grade niya is 95. Diba? Ikot natin yung difference niya ng difference sa kanilang grade, pero same pa rin sila ng pinakang award na nakuha. Same sila na sila ay valedictorian, pero magkaiba naman yung kanilang grading na nakuha. However, kay criterion reference naman, the standard is the criteria we set a given mastery standard. Ayan. So dito sa criterion reference, meron tayong mga sineset na criteria or percentage para masabi natin na si student ba ay nakapasa or hindi sa isang subject. For example, on a grade 9 class, halimbawa, ang sinet ni teacher na passing rate is 70%. Nagpa-exam si teacher up to 100. Ang kailangang maging tamang score ni student na makuha niya dapat is 70 items. Dapat ang correct na answer niya para masabi na siya ay makapasa or hindi makakapasa sa isang exam. Ito yung kadalasan ginagamit na natin ngayon. Pero before, iba yung ginagamit natin. So dito, malalaman natin na kumbaga sa isang estudyante, alam niya na ay kailangan out of 50, ganito yung makuha ako para masabi na nakapasa ako. Unlike sa norm reference, na nakadepende ang score ng ating mga estudyante sa top scorer natin. Okay, for us to fully understand this two grading system, let's have this example. For example, sa klase ni Aristotle, si bata ay nakakuha ng pinakamataas na score na 85.
Kay Shakespeare class naman, si bata ay nakakuha ng 95 as her or his highest score sa isang examination na mayroong 100 items. Kapag ang ginamit natin class is the norm transmuted grade, magiging same lang ang percentage ni Aristotle at saka ni Shakespeare. Kasi nga, sabi ko sa inyo, ang ating kinoconsider lang kay norm reference ay kung sino yung nag-top sa klase, disregard natin yung kanyang makuha na grade, siya yung magiging kumaga top scorer o magiging valedictorian sa klase. Diba? Ganun siya. So, same lang siya. Kahit magkaiba yung score nila, as long as siya yung top or pinakang highest sa klase, still 100% ang kanyang makukuha. However naman, kay criterion reference or criterion transmuted, halimbawa si teacher ay nag-set ng percentage na 50%, ay makakapasa ka. Kapag ang ating binasehang score is kapag kay Aristotle, ang ating ginawang score na highest possible score is 85, at kay Shakespeare naman is 95, dito magkakaiba class ang kanilang final grade. How can we compute the criterion transmuted grade? So, ganito lang siya, kadali. Okay, so given ang kay Aristotle class, ang highest possible score is 85, divide mo lang siya kay 100. Bakit 100? Kasi for example, 100 items yung kanilang exam. So, 85 divide 100 is 0.85. 0.85, multiply natin kay 50, that will be 42.5. And then we also add 50 again. So, our final grade will be 92.5. So, same process lang siya kay Shakespeare. 97, kumbaga 95, yung kanyang highest possible score. Then, we divide it by 100. And then, we multiply it by 50. And then, we add 50. Then, we come up with 97.5. Ayan. So, class, pagpasensya kayo ng aking boses ha, dahil ako ay sinisipon pa right now. So, medyo hindi maganda yun siguro yung ating magiging recording ngayon. Pero, it's okay. Let's continue. So now, let's have the standardized test scoring. So this time, class, for us to fully understand what is standardized test is, you have to watch this short video. Okay, so now, let's have the differences between the cumulative and the averaging systems of grading. When it comes to college or tertiary, may iba na gumagamit ng averaging system, meron namang iba na cumulative system. So ano ba yung pagkakaiba nitong dalawa? When it comes to averaging system, madali lang sa class. From the word average itself, the grade of a student on a particular grading period equals the average of the grades obtained in the prior grading period and the current grading period. However, kay cumulative naman, the grade of student in a grading period equals his current grading period grade, which is assumed to have the cumulative effect of the previous grading period. So how can we compute this averaging system? For example, si Hannah ay nakakuha ng prelim grade na 80. Ang kanyang midterm grade naman is 90 at ang kanyang final grade is 85. So madali lang to. I-add lang natin those three grades, 80 plus 90 plus 85. We divide it by 3, then we have 85 as final grade ni Hannah. However naman, kay cumulative system, ganito siya. Halimbawa, si Miko naman. Si Miko ay nakakuha ng prelim grade niya na 80. Midterm grade is 90. And ang kanyang tentative final grade is 80. So, para makompute natin sa cumulative grade, ganito yung ating sundan na pattern.
1/3 ng ating midterm grade na 90, that is 30, and then atin naman kukuhanin yung 2/3 ng tentative final grade niya, which is 53.33. So we just add those two numbers, 30 plus 53.33, that is 83. Diba? So, this is how we can compute the averaging system and the cumulative system. Okay, now let's have the policy and guidelines on classroom assessment for the K-12 basic education. Sa table natin, class, makikita natin ang iba't ibang components ng grading, ang iba't ibang subject like languages, AP and ESP, science and math, and MAPET, EPP, and TLE. So, magkakaiba, class, ang binibigay natin na porsyento para sa isang subject. Depende sa kung ano yung ating gustong hanapin na skill or mastered competency ng isang estudyante. Sa grade 1 to 10, dahil ang grade ng bata ay nakadepende lang naman sa written works niya, sa performance task niya, at sa quarterly assessment, naririto, class, ang iba't ibang porsyento per subject. Okay, so first is the languages, AP and ESP. So, mas malaki ang porsyento na binibigay kay performance task kesa kay quarterly at kay written work. So, dito pa lamang, makapakita na agad na sa atin na kailangan galingan ni bata when it comes to performance kasi mas mataas ang porsyento ng grade na binibigay dito. Kapag kay science and mathematics naman, half-half ng written works and performance task is 40, and then the QA or quarterly assessment na is 20. So, dapat magaling si bata sa written works, magaling din si bata sa performance task, kay science and math, para naman makakuha siya ng maayos na score. And lastly, kay MAPE at kay EPP and TLE, ayan, dahil hindi naman tayo puro theory lang, di ba? Kapag when it comes to PE, dancing, kailangan talaga na-execute ng bata ang kanyang skill pagdating dito. Kaya mas mataas na ang ating binibigay na percentage, which is 60%. Same lang sa written works and si quarterly assessment. So, mas malaki ang percentage para sa performance task. So, ibig sabihin, class, nakadepende pa rin sa kung ano yung skill na dapat mong makita sa isang subject. So, nakadepende yung grading natin doon. Okay. Now, let's have the grade 11 to 12. Kanina, si grade 1 to 10. Ngayon naman ay grade 11 to 12. Iba naman ang kanyang weight din per subject. So, meron tayong core subject, the academic track, and the work immersion, the research or business, ibang subject, kapag textbook, ang ating strand na kinuha. So, ganito siya, class. So, kapag mga core subject, o kapag mga work immersion o research, ganito yung percentage na ating kinukuha. Kailangan sa written works na bata, maka 25% siya. Kapag kay PT o performance task, imagine, 50% na kanyang grade ay makukuha mo sa kanyang performance task. Kapag naman QA o quarterly assessment, diba, medyo mas mababa yung ating binibigay na score. Kaya dapat, mas maging active, mas mag-perform si bata sa mga subject na to kasi mas mataas yung grade na binibigay ni teacher doon.